Ako po si Marilo R. Alba. Meron po akong dalawang anak. Si Samuel Alba, 15 years old, and Oliver Alba is 14 years old. So, ang pinagkabalahan ko lang po ay dito lang sa bahay. Tapos pag may mga schedule po sa parokya, tumugon po ako kahit anong araw po. Pag available lang po ako. Ang trabaho po ng aking asawa ay isang security guard po sa Green Hills po. So matagal-tagal na po siya doon, mga more than 20 years po siya doon nagtatrabaho bilang security guard. Nadalaw ako doon sa kumari ko, no, sa bahay nila. Nung dumalaw ako doon, so may dumating naman na agent na nagpakilala tungkol dito sa Pasinayawan kung gusto nyo daw mag-avail. So, unang-una po, nung nalaman ko, so, ay, naku, baka ano yan, scam na naman yan. So si agent naman, so, hindi po, ano po talaga to, kahit i-search nyo pa sa YouTube yung pangalan ng Pasinayawan, sa Bulacan, yan, ano po yan, legit po yan. Talagang marami nang kumuha sa akin na mga mga kliyente nila na talagang gusto rin mag-avail. So bago po ako nag-decide, ma'am, siyempre kailangan kausapin ko muna yung asawa ko kasi siya po yung mayroong pag-ibig. Hanggang sa kinuwento ko sa asawa ko na ganito. Sabi ko, o di sure mo kung talagang legit. Hanggang sa siya ng requirements na magpasa ka ng mga yung payslip, yung mga pag-ibig na gano'n. So nag-decide naman ng asawa ko, sige, mo na yan. Sobrang ma'am, saya at tuwa talaga, ma'am, na ito nung nakahawak pa lang kami sa susi doon, ma'am, ko, ay, ito na talaga. So dali-dali kaming hanap sa unit namin. Nung nakita namin, ito na yun, saan ba banda sa doon, ba't hanapin natin? Ayun, nakaranas man tayo ng mga kung ano-anong mga pagsubok sa pagkuha natin ito. Pero ito, nakuha na namin sa wakas, nakuha na namin yung susi at itong bahay nga. Yung nagustuhan ko po talaga, ma'am, kung napansin niyo po, yung malawak yung kalsada, malawak po yung bahay naman po, sa amin, ma'am, okay na po ito. Malaking pagbabago talaga, ma'am, kung kumpara mo dati nung nangungupahan kami. So, ito talaga, ma'am, alam ko talagang safe na kami dito sa lugar na to. Maganda po yung gawa ng dito sa Pasinayawan. Mula po nung nag-asawa ako, talagang hindi po ako pinapatrabaho ng asawa ko. So, pinupush talaga ng asawa po na talagang bahay lang, hindi ka kailangan magtrabaho. Hanggat kaya kitang buhayin, hanggat kaya kitang suportahan mga anak natin. Magkakilala kami ng asawa ko dahil nga magkatabi po yung bahay namin, yung sa pinagtatrabahuan ko at saka sa kanya. So doon kami nag-start nagkakilala. Tapos yun nga, inisip nga namin natin baka may asawa. So yung doon kasi sa pinagtrabahuan ko, ma'am, kasama ko po yung tiyahin ko, mga pinsan ko. Doon sa isang bahay lang po yun, ma'am, ng amo namin. Tita, okay na yan. Ako nang bahala magtiklop. Okay lang. Saan galing yung t-shirt mo? Ganda, no? Jetrox kasi ako. Wow! So halos magkamag-anak lang kami doon. So sabi ng tiya ko, naku, baka may asawa yan, kilalanin mo muna. Siyempre yung tiyahin ko po kasi is matandang dalaga. So siya na, baka may asawa yan, siguraduhin mo, ganito. Hanggang sa nagkakilala siya, nagpakilala siya sa tiyahin ko na, ganun nga, binata po ako, ganito na willing ko pong pakasalan yung pamangkin nyo, yung ganon. So, hindi naman nagduda yung tiyahin ko hanggang sa panatag naman ng loob ng tiya ko na, okay, sige, kung yun naman ang gusto nyo, wala naman akong magagawa kasi kayo naman na magsasama. Ayan. Pinagkakabalahan ko po dito sa bahay, ma'am. Ayun lang po, ma'am, pag-aaral ng mga anak, pag-aalaga sa kanila. So, sinisigurado ko sila na bago sila pumasok, nakakain sila, may mga baon sila. So, gano'n lang po yung namin, ma'am, yung pang-araw-araw ko na routine. Wala pong pagkaalis nila, maglilinis na sa bahay. Parang gano'n lang po yung routine ko talaga sa mag-aapon, ma'am. Basta wala lang po talaga akong tawag sa parokya na may mga meeting, so gano'n. Pero pag may mga tawag naman po, ma'am, sinisigurado ko po na may natitirang pagkain sila. So may hinahandaan ko na sila ng pagkain na maghapon. Kunwari pag may mga seminar po kami na one day, so kailangan umaga pa lang may pagkain na sila para pagkagising nila, meron na silang makakain.
Kasi yun po kasi ang bili ng asawa ko, ma'am, na pag umalis ka, siguraduhin mo yung mga anak mo may makain, alam nila kung ano po yung gagawin nila. So, yung mga anak ko naman kasi, ma'am, kagaya na sila naman, may mga routine naman po yan sila, ma'am, na kunwari yung isa maghuhugas ngayon, yung isa magsasaing ngayon. Yun lang po yung routine namin, ma'am, na kaming tatlo na lagi namin ginagawa sa araw-araw. So, marami talaga kaming ma'am, yung marami kaming natutunan bilang pagbaba ng mga programa ng GNF. Yung kaalaman mo bilang mamamayan, nandoon sa programa eh. Paano ka magiging mabuting kapitbahay, paano ka magiging mabuting tao sa kapwa mo, paano mo sila harapin na hindi lang, kumbaga, hindi ka lang nakatira dito, at least, part ka ng GNF, kailangan, maging marespeto ka, madisiplina ka, dahil isa puso't isa buhay mo yung mga natutunan mo sa programa. Bilang mga magulang, mama, akala mo tama tong pagpapalaki sa anak mo, ganito. So pagdating sa mapa, mayroon parang mga, kumbaga, steps by steps na parang, kailangan nating yung pakikipag-usap mo ng mahinahon sa bahay. Kasi siyempre mga teens na yan, mami, may mga kanya-kanya yan silang mga isip. Tayo mga magulang, bilang ako kagaya, may mga teens ako. So gusto ko silang yung paglaki nila na alam nila na kung ano yung tama at mali, may mga limitasyon sa paggamit ng gadget na hanggang ganitong oras lang. Tapos yung pakikipag-usap mo sa kanila na maging kalmado ka. Kasi hindi mo maiwasan, ma'am, yung malakas ang boses na hindi pala dapat. Paano mo pala magiging makasunod yung mga anak mo kung ikaw mismo ay hindi maganda yung pakikitungo mo sa anak. So, nung nandito na kami sa Pasinayawan, naging aktibo po ako sa simbahan. So, nung naging officer ako, tapos hanggang naging katekista ako, so naging active ako bilang tagapaglingkod or naglilingkod sa Panginoon. So, naging busy ako sa mga oras na kung may mga tawag, may mga meeting, mga seminar. Kasi po sa parokya po kasi may mga may mga tawag sila talaga na kailangan mong pumunta sa ganito. O hanggang sa naging officer din ako ng PASCA, ng grupo ng samahan ng katekistas. Bilang katekista mo kasi hindi ka pwedeng magturo na lang ng basta-basta. So may module po kaming sinusunod. May module kung anong grade gusto mo. Kung kunwari yung nakaraang taon po kasi grade 4 ako. So meron po kaming module ng grade 4 na doon po kami nakabase ng pagtuturo. So hanggang ngayon po, nagtuturo pa rin po ako. Nabago yung buhay namin nang lumipat kami dito dahil nga doon sa inalisan namin, nandyan yung magulo, maingay. Nandyan po yung sigawan ng kapitbahay, yung hindi mo maiwasan. Kung walang ilaw, akala mo gabi pa rin. So nandyan po yung kisaming, parang malalaglag na. Pag umuulan, tumutulo na. So parang dahil nga 13 years, so hindi naman pwedeng i-repair. Dahil nga nandoon kami. Yung sa area namin, hindi po talaga siya ganun ka-safe. Hindi po pag ganun, yung dahil sa harap pa lang po namin may kanal na. So, nandyan po yung mga lamok. So, parang hindi mo maiwasan talaga na magkaroon talaga ng sakit. Hindi po panatag yung loob, lalo na sa asawa ko dahil malayo po siya. So, nandyan po yung nag-alala siya palagi na kumusta yung mga bata. So, ang lagi niya pong iniisip yung mga bata ba nakakapaglaro. Yung mga bata kasi hindi naman palalabas. Kasi may mga time kasi may mga lasing. Parang ganun lang ang buhay namin. Hindi ganun
hindi ganun ka comfortable. So, nung lumipat kami sa Pasinaya, dito ko na katulong ng mahimbing, yung alam mong nakaramdam ka pa ng malamig na mahangin kasi doon po talaga ma'am sobrang sikip. Sa mga anak ko naman, ayun, alam kong safe kami dito, no? Kasi nga, yun, yung anak ko nakakapaglaro na sila. Kasi doon, wala ka talagang mapaglaruan. So, nung dumating sila, hanggang sa alam nila yung basketball court, laro kami, bago nilang kaibigan. So, alam mong ligtas. Oh. Kasi alam mong nasa loob lang sila ng Pasinaya. Ayan po yung bunso ko. Yun po talaga yung ano niya na magpabili ng bola, maglaro sila doon. So alam ko talaga na mas malaki talaga yung pagbabago kaysa doon. Pinapasalamat ko po talaga yung mga nagkaroon kami ng bahay dito sa Pasinaya 1 dahil alam kong mapanatag na kami, safe na kami ng pamilya. Alam mong nagampanan mo bilang ina, yung sa pag-aalaga ng mga anak mo. Mahalaga po yun, mami, yung presence mo sa mga anak mo. Kasi ang mga kagaya ngayon, mga teens na sila, ma'am, nandyan pa rin yung gabay. Yung pagmamahal ko sa kanila na hindi ko talaga dapat alisin. Yung kumbaga dagdagan pa ng dagdagan.